Ayan, good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman po kayo sa another episode ng ating vlog. Na kung saan, ang topic po natin for today ay tungkol sa naipangako ko po sa inyo regarding sa isa sa mga pinaka-lowest point ng aking buhay. Kung mapapansin po ninyo ay sa likuran ko ay merong isang kapirasong Manila paper para siya ay magsilbi bilang illustration board natin. Ako po ay guguhit. Pasensya na po kayo. Kung i-sketch ko lang po dahil para maunawaan po ninyong mabuti. Dahil nga po sa nung ako ay nagnegosyo, walang-wala naman po talaga ako. Gaya ng mga nasasabi ko sa inyo, ako po ay nagsimula sa zero. Wala po akong kapital maski piso. Sumubok ako ng kung ano-ano na negosyo. Nakwento ko sa mga naunang vlog, ako po ay nag-ahente ng kung ano-ano, sapatos, nagtinda ng nagpahulog ng pantalon, naglitsyon ng manok, baboy, nagpakatay ng baboy, pinachap-chap ko, tapos siya yung dinideliver ko, pinapautang. Yun po yung mga naging panimula na negosyo para ako ay makapag-move on sa next level. Nung ako po ay negosyante na, syempre kung ano-ano yung aking pinapasok na negosyo, andyan yung nagtayo ako ng restaurant. Pero bago ako nagtayo ng restaurant, na kung saan yun yung kilala nyo ngayon na Sydney Seafoods Restaurant, ay may nauna pa po akong mga itinayo na kumbaga kubo-kubo siya. Ganon din yung setup sa restaurant natin. Pero ito ay more on mga estudyante yung aking customer. Mga estudyante na naghahanap ng budget meal. So pupunta sila doon dahil sa likod yan ng school, likod ng Lyceum Northwestern. Ayan, shout out pala sa kaibigan ko na isa sa mga may-ari ng Lyceum Northwestern. Walang iba, ang kapatid ng former health secretary natin, DOH secretary, na si Francisco Duque. Shout out sa kaibigan ko, kay Attorney Gonzalo Duque. Happy New Year. Hindi man tayo nagkita nung araw ng eleksyon, pero nabalitaan ko naman po na kayo pala ay talagang nagpunta pa ng eskwelahan para kayo ay bumoto at ako ay inyong ibinoto. Yan, so salamat po sa inyong suporta. Maging ganun na rin po sa mga anak po ninyo. Yan, balik po tayo. So dumating po yung yung masyadong masalimuot na buhay ko sa pagninegosyo. Andyan yung walang pera palagi, nauubos dahil kung ano-ano yung mga project na sinisimulan ko. Nagpapatayo ako ng mga kubo-kubo, nagpapatayo ako ng iba't ibang structure sa restaurant. Para makapagpatayo kasi ako kaagad, ako ay nangungutang. Yan. So, nangutang ako sa mga iba't ibang lending company. So, napakahirap. Napakahirap maghanap na naman ng pang-interest. Hindi ka na nga makabayad sa principal. Ultimong yung interest ay ang hirap pang hanapin. Ayan. So, andyan rin yung pagbabudget. Siyempre, may rin tayo, pamilyang binubuhay. So, isang araw, bigla na lang akong nagising na yung old house ko po, So, ito po yung bahay ko. Sketch ko lang po sa inyo yung lumang bahay ko. Ayan. Ito po yung bahay ko. Tapos, pasensya na kayo, medyo hindi siya proportion. So, papaliwanag ko lang to. So, ito yung kabuuan ng bahay ko dati, yung naunang bahay ko na bungalow. Na tinayo ko yan nung ako ay nagpamilya. Ito po yung ganyang slash, ito po yung pintuan. Pagpasok po ng pintuan, ito yung aking sala. And then, pagpasok nyo ng aking sala, papasok ka rito, ito po yung pinaka-hallway. Tapos, yan po yung lababo. Dito po tayo naghuhugas ng pinggan. Ito po yung ating master's bedroom. And then, ito po yung isang kwarto. Dalawa po kasi yung kwarto ng aking lumang bahay. Dito po kami natutulog ng pamilya ko. And then, dito naman po bakanting kwarto to. Nung dating meron akong kasambahay, dyan po siya natutulog. Nung dumating yung time na talagang kailangan magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan, tapos kailangang i-stretch yung kinikita para makabayad sa mga utang,
Dahil gusto ko na talagang wakasan yung mga utang ko. Hindi pare-pareho yung mga pinagkakautangan natin. Minsan, meron yung makukulit. Siyempre, hindi naman natin sila ma-blame dahil talagang negosyo po nila yan, hanap buhay po nila yan. Kaya, ganun po yung nangyayari. So, ang ginawa ko po, na nag-decide po ako na iparenta na lang po yung bahay ko. Isa po dyan, yung kwarto ng kasambahay, wala naman na po akong kasambahay kasi nga gusto nating makatipid. Pinagbakasyon natin siya para makabawas tayo sa mga pinapasahudan. Hanggang ngayon naman, wala tayong kasambahay. So, ang nangyari, dahil ito po yung pintuan, isinarado ko po yan. Tapos, ang nangyari, pinabutasan ko po rito sa likuran. Diyan po yung naging entrance. Tapos, ito pong salas ko, hinati ko po dito sa gitna. Pintuan, and then dito naman sa gilid, pintuan din. So nagkaroon na tayo ng number 1 na kwarto. Nakikinig sa atin si Kagawad Bruno. Hindi alam ni Kagawad to na kwento ng buhay ko. So room number 1, room number 2, room number 3. So ang access ni room number 1 dito sa gilid kasi compound pa namin to. So dito, sinarado ko yung old door, binutas ko to, may access yung nagre-renta. Room number 2, dito. Ito pa yung dito nag-board dati yung reporter ng GMA, si Ma'am Joanne Punsoy ng GMA Network, Northern Luzon. And then dito sa 3, dito naman yung daan. So ang ginawa natin dito, itong daanan ko rito, sinarado ko rin yan. Nung kumikita na to, ito, kulang pa rin talaga. Kulang pa rin yung kinikita ko. Walang kita sa broiler. Talagang ang hirap po. So, ang ginawa ko, itong master bedroom na tinutulugan namin, pinarenta ko na naman to. Dito ako gumawa na naman ng pintuan, sinarado ko to. So, number 4. Room number 4. So, 4 na. 1, 2, 3, 4. Ito pala, CR. Ang tanong kung saan na kami nakatira, nagising na lang po ako isang umaga, na-realize ko na ganito na pala yung buhay namin. Pinaparenta ko na yung master bedroom, itong quarters ng kasambahay. Yung salas namin, hinati ko na sa gitna. So dumating po yung time na dito na pala kami. Yan. So ang daanan namin papunta dyan, dito ngayon. Dito. Ito yung pintuan. So pagpasok mo doon, yung likod ng bahay namin, yun yung pinaka main entrance namin. Pagpasok mo, nasa kaliwang parte CR, dito sa kanan ito yung lababo, hugasan ng mga plato. Tapos ito siguro mga 2.5 by 3.5 meters. Itong sukat nito, 3.5 by 2.5 meters. Yan po yung lapad niyan. So, pagpunta mo dyan, matutulog ka na lang. Ako naman kasi, hindi ko gaanong naramdaman kasi nga, busy talaga ako sa pinaka-target ko ay makabayad sa mga utang ko. Yung mga utang naman na yan ay hindi naman natin yan sinugal. Bagkus ay ginamit natin sa negosyo. Pagdating ng umagang-umaga, umaalis ako, uuwi ako, gabing-gabi na. So hanggang sa nadatnan ko na lang yung mga anak ko na pagtulog ay, alam mo yung typical sa baryo. Nagulat na lang ako na ganun na pala yung buhay. Minsan maiiyak ka na lang talaga. At alam ko naman na lalong-lalo na sa inyong mga nanonood na may pamilya na, alam ko na nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Kung gaano po kahirap yung ganito. Dumating po yung time na ganyan talaga. Pagtayo mo, yun, lababo, tapos naglagay na lang ng maliit na mesa dito, biglaan lang naman yung pagpapagawa ko ng bahay na yan. Kasi nung ako ay nagpamilya, sarili ko yung nagpakasal, nagsimula rin tayo sa wala. So, pati yung pagpapatayo ng poultry, doon tayo nagkautang-utang. Doon talaga natin makikita na minsan, may mga tao tayong namimit, na i-encounter na pangiti-ngiti lang, pero hindi natin alam, mabigat pala yung kanilang dinadala. Sa mga ganong tao, basta laban lang po tayo. Huwag tayong susuko. Pag nadapa tayo, tumayo tayo palagi. Kasi once na hindi na tayo tumayo, isa lang ang ibig sabihin yan. Sumusuko na tayo sa buhay. Gaya nga ng sinasabi nila palagi,
habang may buhay, may pag-asa. Pag na-meet natin yung swerte, kung meron mang swerte or kung naniniwala kayo sa swerte, wag niyo na po itong pakakawalan. Yakapin po natin yung swerte. So, ang hirap ng mga pinagdaanan ko. Kaya gusto ko lang namang i-share sa inyo ay para kahit papano ma-inspired po kayo. Ayan. At nakaahon lang po talaga tayo dahil dito sa ating negosyo na itlog. Malaking tulong, malaking pasasalamat po sa itaas dahil ibinigay niya sa atin yung ganitong negosyo. Ayan, dati-rati halos isumpa ko na yung negosyong poultry. Kasi nga yung sa broiler talagang hindi tayo kumikita. Nagkautang-utang pa talaga tayo. Minsan sinisisi ko yung sarili ko na bakit kasi nahanap ko pa yung ganitong negosyo. May purpose talaga ang Panginoon kung bakit tayo nakaka-experience ng mga ganito sa buhay. May mas ano pa pala purpose si God na mas maganda sa buhay natin. So, maraming salamat po. Kung may mga katanungan kayo or comment nyo lang po dyan sa ibaba. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ayan. Maraming salamat po. Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Thank you and mabuhay. God bless.